Wala ni isa dito sa Senate Minority ang nakalista. So sa Senate Majority 13, kung 11, malamang ang walang kaso, baka si Amy Marcos lang at saka si Loren. The rest, lahat may kaso. Kasi 11 daw eh. 10 to 11, 9 to 11. Then, yung iba, baka yung kaso, mga kababayan, may relasyon sa obstruction of justice. Kasi si Robin Padilla, yun na din po yung kinakaharap niyang kaso. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas po. O parang maubos mga kababayan yung mga majority senators. Maubos niya Mr. Maravillas na maubos na makulong. Ito yung balita ngayon, no? Up to 10 senators under ombudsman investigation with more plunder. Other charges coming, sabi po ni Ombudsman Remulla. Puro to mga kababayan, members ng majority. O di ba? Mga kababayan, ito yung sinasabi natin na pag inakwit nila mga kababayan si Sara Duterte, sila yung convicted. O di ba? Kaya gusto ng mga majority senators baguhin yung Senate rules para bigyan daw ng pagkakataon ang isang online session tulad nung pandemic. Yun pala mga kababayan, gusto pa nilang maging senador kahit nasa kulungan. Gusto pa nilang sumusweldo. Payag kayo mga kababayan sa ganong uri ng sistema. Kaya itong senadong ito, wala na, patapon na to mga kababayan. Dapat nga isara na tong Senado. Kasi napakaraming members ng Senate, puro pusakal. Ano ba? Bibigay ko sa inyo itong balita, mga kababayan. Ombudsman Remulla confirmed that approximately 9 to 10 senators are currently under investigations by his office, with at least 3 to 4 more set to face charges beyond those already publicly announced against Senator Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Senator Rodante Marcoleta. Nang tanungin siya mga kababayan kung ilan yung mga remaining senators under investigation, sabi niya, probably mga 9 to 11. 9 to 11. Di dalawa na lang yung matitira, mga kababayan, sa Senate majority. Pag ganyan, tapos na po yung impeachment. O, di ba? Pero Mr. Maravillas, di ba dapat ang conviction, 16 senators yung kailangan? Opo, 16 senators. Pero ang iba dyan na mga senador na maharap sa kaso, baka bumaliktad. Di ba? Mga kababayan, mamimili sila. I-convict si Sara sa bigat ng ebidensya o sila yung convicted? Ito yung sinasabi kong mga sword of Damocles, mga kababayan. Nilalabasan niya Mr. Maravillas talaga may pressure dahil sa politika. We have to admit na ang impeachment trial, mga kababayan, is a political exercise. And these senators are politicians na supposedly, mga kababayan, dapat magdesisyon sila based sa ebidensya. Kaya lang, ang pinapakita nila, mga kababayan, base sa alyansa. O di sige, kung yan ang titingnan ninyo, may armas din na gagamitin sa inyo. Mamili kayo ngayon. Titino kayo sa pagdesisyon o kayo ang makukulong? O, di ba? Ganun lang ang laro, mga kababayan, dito. Sa totoo lang, mag-isip kayo, mga senador. Ano gagawin ninyo kay Sara Duterte? Ang isipin ninyo, sarili ninyo.
Hindi yung iniisip ninyo si Sara Duterte. Ay, pagkatapos mapapahama kayo. Mabuti kung hindi kayo naharap sa mga sa kung ano-anong kaluko. Gumawa kasi kayo ng sarili ninyong problema. Ayan tuloy. Kasi ang mangyayari niyan, pag inakwit ninyo, kayo yung convicted. Hindi nga ninyo kinonvict si Sara. Unang-una, pag-isipan ninyong mabuti. Pag inakwit ninyo si Sara, may plunder case din si Sara. So sabay-sabay kayo niyan sa kulungan. O di ba? Kaya sabi dito, meron pa kaming mga pinag-aralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso. Tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo maraming pera tapos may kapangyarihan at matagal na nandyan, hindi madali, sabi po ni Remulla. Stressing that the Ombudsman is being deliberate and careful in building its case to avoid the 15-year delays that have historically plagued Sandigan Bayan proceedings. The Ombudsman said the cases against the additional senators are being prepared with the same standard of evidence as those against Estrada and Villanueva, meaning the Ombudsman will only file when the evidence is airtight and ready for continuous trial. So sabi niya, ito talaga dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng mga ebidensya sapagkat ang one shot lang ito, sabi po niya, hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan, mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan, ito talaga yung mabibigat na tao. Mabibigat na tao sila. Malawak yung impluensya. So Remulla firmly rejected suggestions that the Ombudsman is singling out senators from any particular political bloc, saying his mandate covers everyone regardless of political affiliation niya, or whether they belong to the majority or minority. Ang trabaho ng Ombudsman lahat. Ngayon, marami akong pinirmahan na preventive suspension sa mga mayors. Andiyan na kay Odong Duterte ngayon. Pati pala si Odong Duterte. Ay, itong Odong Duterte siguro, taga-ombudsman to. Hindi man mayor. Andiyan na kay Odong Duterte. Chinig natin. Wala man na atang mayor na Odong. Marami niya kaming pinaparusahan na kaso dito. Beyond the senators, the Ombudsman confirmed that former Speaker Martin Romualdez faces 2 cases being prepared. So hindi lang po mga senator, pati si Martin po, kaya wala silang dapat na ireklamo. Walang pinipili po eh. So yon mga kababayan, ang naging payag ni Boyeng Remulla. Namumuro na itong mga senador. At most of this, nasa majority senators po. And I think wala sa minority. O ito yung Senate minority mga kababayan. Wala dito yung may kaso. Ang wala doon sa picture si Raffy Tulfo, pagkatapos si Tito Sen. O ito yung mga 11 senators ng minority. Wala dito yung may kaso. Si Raffy, si Bam Aquino, si Kiko, si JB, si Mig Zubiri, si Tito Sen, si Risa, si Win, si Raffy Tulfo, tapos si Ping Lacson. Wala ni isa dito sa Senate minority ang nakalista. So sa Senate majority 13. Kung 11, malamang ang walang kaso, baka si Amy Marcos lang at saka si Loren. The rest lahat may kaso. Kasi 11 daw eh. 10 to 11, 9 to 11. Then yung iba, baka yung kaso mga kababayan, may relasyon sa obstruction of justice. Kasi si Robin Padilla, yun na din po yung kinakaharap niyang kaso. Ayan o. CIDG, pagsabay ni Senator Bato sa sasakyan ni Senator Padilla noong Mayo 14 planado. And because of that, nakatakda namang i-refer ng CIDG sa Department of Justice ang reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla at iba pang tumulong umano sa pagtakas ni Senator Bato.
Following a thorough investigation, the CIDG has officially concluded that the transport of Senator Bato de la Rosa was not a mere hitch ride on Senator Padilla's car, but a highly coordinated, pre-planned logistical maneuver specifically executed to avoid detection while escaping the Senate premises, sabi po ng CIDG. Furthermore, the investigation revealed that there were another vehicle tailing the car of Senator Padilla, which served as a security escort in backup car during the maneuver, dagdag pa nila. So kung hindi po plunder ang kaso, yung ibang mga majority senators, lahat sila nandun, yung 13, obstruction of justice. So lahat sila may kaso. O di ba? Mga kababayan, ito yung mga sinasabi natin. Hindi pwedeng palampasin ng ating gobyerno yung mga kabuktutan ninyo. Managot kayo dapat sa inyong mga katarantaduhan ng mga pinagagawa. Ganon lang yon. Sabi naman ninyo, panggigipit politika. Walang panggigipit politika, kundi ito consequences ng mga ginawa ninyong katarantaduhan. Lumabag kayo sa batas, panagutan ninyo. Naturingan pa kayong mga mambabatas. Di ba? O yung bahay na pinuntahan, nasabi, pagmamay-ari ng kamag-anak ni Robin Padilla, ni-raid ng PNP CIDG sa Angeles City po para hanapin si Bato de la Rosa. So tuloy-tuloy ang ginagawa na raid ngayon ng PNP CIDG sa iba-ibang locations. Kasama yung NBI. CIDG NBI launched simultaneous operations in Metro Manila to locate Senator Bato de la Rosa. Hindi po yan tatantanan, mga kababayan, hanggat hindi masakote ng ating mga authorities. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad po nito. Mga kababayan ni Yulitan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster and trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday po,
7 o'clock in the evening, Philippine time.